dili ra jud ko panalanginan sa Ginoo ani di na lang ko mo dayon. Nahadlo ko nga basin dili ko kasarang mo nang dili na lang ko, no? And nalipay ko sa amo ang time no kay ah, kuyog na ko akong asawa sa pag-study sa pulong sa Ginoo kay siya po'y muwali daw unya dito sa Toboso. And both of us were talking about fear and siya langga nindot day ng fear no kay naay fear nga nagapasabot nga reverence kahadlok nga pagtahod sa Ginoo. Naapoy kahadlok nga dili maayo. No, and that's what we're going to talk about this morning. The word of the Lord is found in 2 Timothy chapter 1 verse 7. Next slide please. Next. It says therefore, let's all read together. 1, 2, 3. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. God gave us a spirit not of fear. Ang Ginoo wala naghatag kanatog espiritu sa kahadlok, kundi espiritu sa gahom, sa gugma o sa pagpugong. And this morning we're going to talk about living beyond fear. Pagkinabuhi gawas sa kahadlok. We are all called to great mighty things. And dili dapat ta mapreso sa atong mga kahadlok sa kinabuhi. Na ba tay mga gikahadlokan? Amen, no? Daghan kay ta gikahadlokan. Ako ron, sa bagong season na mo ang ginaagian sa akong asawa, murag ang kahadlok dako gyud kaayo. No, we're going to bring another person into the world. No, mo na ning nalipay jud ko kay daghan kog adviser nga mga tatay dire. Ug ako ang nabatyagan nga kahadlok, ila pong gibatsyag sa una nga kahadlok. No, when you are about to face uncertainty sa kinabuhi, unsaon man ako pagbuhi ning bataa nga maabot sa mong kinabuhi. No, you go through a lot of stress. Unsaon man ako pag-atubang na ako'y sakit giatubang ron, saon man ako paglahutay, mauni akong giagian. There's a lot of fear that paralyzes us and prevents us from fulfilling God's mission sa ato ang kinabuhi. And it said there, God gave us a spirit not of fear. Fear there means delia. No? Fear means there delia or cowardice. Coward and timid. Timid is walay confidence. No? And ang pagkahadlok, pagkawad-an og confidence, mauna ang mupugong ka nato. When we are coward and we experience timidity in our lives, we fear and kana nga kahadlok ang gakontrol ka nato. And we fail to do the things that God wants us to do. No? Tungod sa kahadlok, dili na lang nako nihimo. Tungod sa kahadlok, dili na lang nako ni barugan ning promesa sa Ginoo. Tungod sa kahadlok, di na lang ko mo expect nga ayohon sa Ginoo kung sakit. Tungod sa kahadlok, no? We all live in fear. And that is what prevents the blessing of God. But praise be the Lord. Kinaipulong ang Ginoo para kanato that we should live not in fear but in power. Can you say power? Power, love, and self-control. How then can we live our lives beyond fear? Number 1, we can live our lives beyond fear pinaagi sa tabang sa espiritu sa gahom, the spirit of power. What is the spirit of power? The spirit of power gives us courage to overcome. Tagahaantan niya, kusog, kaisog, nga mulahutay. Says, therefore, God gave us not a spirit of fear, but of power. And the word power in Greek is dunamis, which the word dynamite came from. Can you say, power? No? Ingay mong tapad, power. Lahi na nga power. Nakatoothbrush na siya ay kabalaka. God is giving us a power. Power na unsa, hinay lang. No, power that is dunamis, is strong, immovable. No?
pagka na nga power mulihok, mabungkag yung tanan, murag dynamite. That is the power that God has given us. In Acts chapter 1 verse 8 says there, and you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Tagaan kanya gahom. Pag ang balaang espiritu maana kanimo. And why is that so important? No, nganong giingon na nga giingnan ni Paul si Timothy nga, Timothy, ayaw kahadlok kay tagahan ka gahom. Why? Because Timothy was so afraid. This word is found in 2 Timothy, and Paul was addressing Timothy. Timothy is young, bata pa, ug siya ang mupadayon sa ministry. Ug si Paul ato nga time, hapit na siya mapreso, kinahanglanan niya og kanang another leader nga mo rise up, mo step out of the comfort zone and continue to preach the word of God. Pero sa Timothy nahadlok. Most of the time, muratag Timothy nahadlok. God wants to use you. Gusto ka gamiton sa Ginoo sa mga dakong butang. Gusto kanya panalanginan sa mga dagkong panalangin. Kay gamiton kaniya. Pero usahay, nahadlok ta. Ung ang kahadlok nga atong nadawat, unang mupugong, nga dili na lang ko. Dili na lang sa ko, ana, pastor. Dili lang sa mi. Dili lang sa mi, Lord. Unya na lang, may mga lagad kay kinahanglan og sudanon para sa Lunes nga adlaw. Dili na lang sa mi mohatag sa among tithes in offering kay murag jutay na lang jud kayo ni. Dili na lang sa ako mga lagad, pastor. Dili na lang sa ako, Lord. No, but God is saying kay Timothy, ayaw God, look, God will give you power. And that power is the same power nga nagbuhi kang Kristo gikan sa kamatayon. That is the same power that is at work within our lives. That power to destroy whatever is in front of us. No? Sometimes wala lang takabalo. We are so afraid. We are so discouraged. We are so coward. Kay wala takabalo sa ato ang giatubang. O ganahan ko ni David. No? Pag atubang niya ni Goliath, nahadlok ang tanan. Pwede po siya mahadlok kang Goliath. Pero kabalo siya sa gahom sa Ginoo nga naa kaniya. Do you know the power of God that is at work in your lives? You should know that God has given you power. Sa prophecy pa ganina ni Pastor Dave, ang pulong naghihatag sa Ginoo nga pinaagi sa iya, gitagaan ta sa Ginoo og otoridad. Authority. That is power. Authority to declare whatever we loose on earth shall be loosed in heaven. Gitagaan tag susi sa Ginoo nga pinaagi sa ato ang mga pulong. Tagaan naggahom sa Ginoo. No? Sa pag-assign sa ako dito sa Tuboso mga igsoon, naglantaw ko sa ako ang kaugalingon, bata pa ko. No, murakog si Timothy dito nga bata pa man kayo ko unsa may isulti nako aning mga tawo diri nga tuohan ko nila. Kay murag wala pa man ko ikapadayaw sa akong kaugalingon. Mura pa kog batang way nahot, wala pa ko'y naabot. No, but this is not about me, but this is about the power of God that is at work in my life. That is not about you, your situation. Pareha ni Rahab last week nga prostitute, it is not about that person. But it is about the power of God that is able to work in our lives. Nga tagahan tag kaisog. Kaisog nga ma-fulfill ug ma-overcome ang mga challenges na ato ang ginaatubang. No? Magapangutahan ako kanatong tanan. Unsa may problema nga atong giatubang sa una nga wala na nato, na nalalagpasan na nato. Di ba? Ang mga problema nga atong giatubang tuan nas likod. Kagawas na ta. Ang bagyo duha pang niabot. Nya naunsa naman? Ana, hingawas na sa Philippine Area of Responsibility. Nya unsa may nahitabo diristo ah. Mao jud na akong pasalamat sa Ginoo bulahan jud ning ita. Amen. Kay ako dili man ko taga diri sa Negros, no? Nagdako ko sa Luzon o gianak ko sa Mindanao. Dito moingon og bagyo, literal bagyo. Bagyo gyud ang baha kada
Abot diri sa dughan, mula pa sa ulo, second floor na mamuyo ang mga tao, kinahanglan dos andanas imong balay kay kung mubaha na mo na lagi ang flood control lagi. Nakita na nga ano mang sigig baha ditong dapit mo no? Bukid na bahaon pa katingalahan. No, but God has given us power. No, nga bisan unsa pa ato ang atubahon. Bisan unsa pa ang bagyo nga moabot sa ato ang kinabuhi. Mulagpas ra na. Likayan pa ka. Bisan unsa pa nga bagyo ang imong atubangon, ang gahom sa balang espiritu, ang gahom sa Ginoo, mooy motabang kanimo makalahutay. No power in this world can help you. Only the power that comes from God. The Spirit of God gives us power to rise above. Ang gahom sa Ginoo mooy mohatag kanato ug kaisog nga molahutay sa tanan problema nga atong giatubang. That is His power in our lives that is able us to defeat even ato ang mga weaknesses. Ato ang mga sakit, ato ang mga problema giatubang. God will give you that power. When you are not afraid, when you take up courage and say, I will face this problem of mine, I will not run away. There you will experience the power of God, able to sustain you miraculously throughout the season nga imong giagian. You will experience impossible things become possible because of God's power. The power of God that is able to do the impossible things sa imong kinabuhi. That is the power that God has given us, mga igsoon. That's why dili ta magkinabuhi sa kahadlok. It is true that we experience fear, but it is more true nga ang gahom sa Ginoo kaya muhatag ka natog kaisog nga mo overcome. Ikaduha, mga igsoon, gitagaan tag espiritu sa Ginoo sa unsa? Spirit of number 2, passion. It says there, for God gave us a spirit not of fear but of power and love. Gugma. The spirit of passion comes into our lives that is able to give us compassion to love. No? Tagaan ta sa Ginoo og gugma. He said there, love. In Greek, the word love there is agape. Now, there are a lot of meanings sa love. And the love na giingon dire is the word agape. And what does agape mean? Agape means sacrifice, sacrificial, selfless, and sincere. No? And one way to picture out what agape in my life is, I remember when I was young, sa bata pa ko, ganahan kog Jollibee. Klaro man kayo, no? Mura na kog si Jollibee ron. Idol man ako na si Jollibee sa bata pa ko. No? Jollibee, ganahan kog fried chicken, chicken joy sa Jollibee. Sa bata pa ko, maura jud na ang makapahalipay na ako. Nadadon ko sa ko ang ginikanan sa Jollibee. Gikan eskwelahan mo ingon, unsa man imong gusto na, ay, way lain. Isa pa mo, hanap ako na sa kumama. Isa pang chicken joy. O, asawa nakaabot mo nang advertise ana sa una. No, inani ko katambok ato niya, musayaw ko. Kay ganahan ko, Jollibee. Pero dili ba sa tanan panahon daghan kag? Kwarta pang palit og Jollibee. No, karon crispy king lang sa pero kahinumdum ko sa bata pa ko, no, sa bata pa ko. Ganahan man kog Jollibee. Nya dalon ko ni mama sa sa Jollibee. Ug karon ra na pagkatiguang nako na realize ni abutang. Mupalit akong mama og usara ka order. Usara ka order. Yung one piece chicken joy nga meal na naay fries og naay drinks. Og ang iyang pilion nga manok is wings. Kay ganahan kog paa.
Ganahan ko ka ng chicken legs. Karon, chicken legs, usara na kapiraso. Pero kung wings, taktangon nimo tong pako, mura tog chicken leg. Nga bata ka, wa man kay ka ng kuan, basta, mura nag-chicken leg. O dito na ko nakitaan. Kaunon ako tong manok, kanon, unyak, thank you lang ka. Kaunon sa akong mama tong kapirasong pako o katong fries, maura tong iyaha. Dito ko ka-realize, karon ko ka-realize sa mahimo na kong papa na naanak ko'y asawa. Inana de ang sakripisyo sa isa ka ginikanan. Ihatag ang tanan sa iyang anak, bahalag magkalisod siya. No? Katong iyang gipalit og Jollibee, mao nang guro ako ray gipalitan niya kay basin mo na lang pud ganito ang ipalit og sudan unya. Gisakripisyo ang panihapon para lang may hatag ang gusto. No? Muingon ang asawa nga nangita si baby lang gaw ginani. Lord, sudan naman ni para sa pila ka adlaw unsaon man ni. Sige piyong na lang ta sakripisyohan. Kay ngano man gusto man nimo ihatag ang imuhang gusto sa imong anak. You are passionate to give your love to the person you love the most. And that is able to defeat the fear inside of you. Wala na nako gihuna-huna ang sudan og maoy. Mahatag ra nako ang karon. Ngano man kay nagsalig ko nga ang ugma ihatag sa Ginoo sa ako. That is what love does sa ato ang kinabuhi mga igsoon. Tagaan ta niya compassion. Nga bisan jutay na lang ato kaya nato na iparte-parte aron ma-share nato sa tanan. No, mauna ang gugma. The sacrificial love that God has given us. If we can do that, how much more atong amahan to sa langit. If we are able to compassionately give love to others, not just to the person that we love, but to others also, how much more our Father in heaven. Dili niya pugngan ang ihang gugma para kanato. No? I like it in what Lamentations chapter 3 verse 22 says. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ang gugma sa Ginoo kanato bag-o kada adlaw mga igsoon. And when we are in fear, kung nahadlok ta, ang ato ang saligan ang gugma sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Gisakripisyohan na taniya. The greatest sacrifice, His Son on the cross, iyang gihatag para kanato. Aron kita makalahutay. In 1 John chapter 4 verse 18 nagaingon dito, perfect love casts out fear. Ang perpekto nga gugma mupawala og kahadlok. Ug asa man na makit-an ang perpekto nga gugma. Walay laing perpektong gugma mga igsoon kung dili ang gugma sa ato ang Dios. Pinaaging ni Kristo nga gipakita diri sa kalibutan, gidisplay dito sa krus sa Kalbaryo aron kitang tanan mapalangga, makadawat anang pagpalangga o paghigugma sa Dios. That is the love that God has given para kanato. Ingon ang kanta, too much love will kill you. Pero mas gatoo ko sa love will keep us alive. No? Ang gugma sa Ginoo mo keep na to alive. Amen? When we truly love God and love others as well, fear loses its grip on us. When we experience the love of God sa ato ang kinabuhi, ang kahadlok amat-amat mawala sa ato ang kinabuhi. Ang kabalaka amat-amat mawala sa ato ang hunahuna. Ang anxiety amat-amat mawala sa ato ang kasing-kasing. Because we are filled by the love of God every day sa ato ang kinabuhi. And it is to us, no? Kinahanglan pud nato nga ato ang dawaton kana nga gugma adlaw-adlaw. Ing naimong tupad, I love you, Brad. I love you, sis, with the love of the Lord.
with the love of the Lord. Mawala ang makahadlok, pinaagi sa gugma. Ang kabalakan ako sa mga umaabot, mawala kung ako nang ma-imagine ang bata nga akong magunitan, ang kahadlok mawala, ang kabalaka sa kaugmaon mawala, inig ang provision sa Ginoo gagukod pod, no? Kung kinahanglan lang na gaabot jud siya, mabatsagan jud nako ang pagpalangga sa Ginoo sa ako ang kinabuhi. And I'm sure kamo pod palangga jud pod mo sa Ginoo. And we have to see that God's love for us adlaw-adlaw gaabot sa atohang kinabuhi. And that will help us to live, no, not in fear, but to live in love. Ikatulo, mga igsoon. Pastor Johnny. In order for us to live not in fear, God has given us the spirit of peace. The spirit of peace allows us to become careful and wise. It says there, for God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Self-control means sound mind. Maayong pang hunahuna. No? Tagaan ta sa Ginoo og maayong panghunahuna. And maayong panghunahuna comes from discipline and focus. Tagaan kanya mahimo kag careful, mahimo kag wise sa imong mga desisyon. Tagaan kanya kalinaw, no? When we become careful, when we become wise, when we practice self-control, fear does not creep on us. But when we continue to live in sin, when we continue to allow the strongholds of the enemy to have a grip sa ato ang kinabuhi, we will live in fear. Bisan naa na nimo tanan, pero kung nag-double standard ang imuhang pagkinabuhi, ang kahadlok na apermi. Mura kag nga hadlok na ka, kay dili ka sure kanus akadakpon. No? Mauna siya mga igsoon when we do not practice self-control. No? The fruit of the Spirit, the Spirit of God gives us self-control. Kay mao ang muhatag sa ato og kalinaw. When we practice self-control, og kana ihatag na sa Ginoo. God will give you that ability. It is not from your sheer will. It is not from your own strength, but it is from God. God will allow you to experience peace by practicing self-control. And by having self-control, mahimo tag disiplinado sa ato ang pagkinabuhi. No? Kinahanglan nato ang disiplina, mga igsoon. We have to discipline ourselves. We have to train ourselves. Dili pwede nga paturagas ta sa ato ang kinabuhi. Dili pwede nga pagustuhan nato ang tanang butang. We have to keep in mind the law of God, to put it in our hearts. What does God wants us to do? And when we do it, when we do the Word of God in our lives, when we practice it, amat-amat mawala ang mga kahadlok nga igsoon. Amat-amat ta nga mahimong maisugon nga mulahutay sa tanan natong problema. When we let go of the sin that is holding in our lives, when we let go of the things that God wants us to let go, kung musugot ta nga Ginoo take over sa ako ang kinabuhi, there we will experience peace. This world promotes impulsiveness. Ang kalibutan karon, ang iyang i-promote kanato is lawlessness. Pagkawalay balaod, paggusto ta og acquire sa tanan natong gusto kuhaon aning kalibutan. And right now, dili na dato og pobre, kitang tanan na anatay access sa tanan natong gusto kuhaon. Corruption has crept not just in the government, but also inside our families. The target of the enemy is not the government, but the smallest form of government, which is our homes, mga igsoon. Atong mga panimalay, it starts with us.
It starts with us. That's why God is giving us self-control, pagpugong. With God's Spirit, we can overcome temptations. We can manage our emotions. No? Dili lang sa pagtintal. Bisan ato ang mga emosyon. Mo overtake ka na to. Mo-overtake na ang mga emosyon sa ato ang kinabuhi. Makahimo na tag dili maayo. Maabot na ang mga dili maayo nga butang sa ato ang kinabuhi. Mahadlok na ta. But when we practice self-control in our lives, we become at peace with God. Tagaan tanyag malinawon nga paghunahuna, and we experience His power sa ato ang kinabuhi. Then we make wise decisions, mga igsoon. We are now able to live abundantly because when we are sound in mind, when we have good decision making, no? Panatay mga good decision making, malinawon ratong una-una, makapamerkado ratag insakto. Mapalit na to ang ato ang mga kinahanglanon. No, dili ta dili mausik ang mga maabot sa ato ang panalangin. Atong maampingan ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo sa ato. Una kay giatubang, tagaan kas Ginoo kaalam when your mind is at peace with God. No? Dili ka magsala og pangita og solusyon. No, mao nang reminder pud sa Ginoo karon nga buntag. When we are facing fear in our life, dili ta magsala. We acquire of that sound mind. We acquire of that peace that comes from the Lord. Kay usahay ang solusyon na ara sa ato. Kinahanglan lang nato og control. Amen? Hallelujah. Fear is not from God, mga igsoon. Ang kahadlok, that is not from Him. Kaya iyahang ingon, for the spirit of fear, God give us a spirit not of fear. Ang kahadlok, mga igsoon, iya na sayawa. When you are afraid, and kanang kahadlok nimo mupugong, og himo og mga butang nga ginapahimo sa Ginoo para kanimo, that is the work of the enemy. And we are able to defeat that. Pinaagi sa giingon sa Ginoo karon kanato sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Natulo unsa ang una? Tagaan tanyag power. Ato ang mapildi ang kahadlok sa kinabuhi pinaagi sa gahom nga gihatag sa Ginoo sa ato. Last slide please. Power to face the challenges sa ato ang kinabuhi. Dunamis power, dynamite, kusog. Tagaan tanyag passion to love others and to love ourselves as well. And lastly, tagaan tanyag peace, kalinaw sa ato ang mga kasing-kasing. Salamat sa Ginoo sa iyang pulong. Maigsoon, less than 2 months na lang, Merry Christmas na. Hapit na mahuman ang ato ang tuig. And God wants us to experience this life abounding, limitless life that He has prepared for all of us. Dili pa ulahi ang tanan. Dili pa human ning tuiga. God has prepared something great for you. Do not live out of fear. Go out of your comfort zones because God will give you power. God will show you His love and compassion, and God will grant you peace in your hearts and minds. Magaampo tang tanan. Ginodang salamat sa imong pulong nga imong gipadayag karon nga buntag kanamo. Salamat Lord God. Nga gitagaan minimog weapon to defeat fear in our lives. You have given us power. I pray, O Lord, that your people will use that power that you have given them. Power to defeat whatever is in front of them. That at the name of Jesus, ang tanan nga gapugong sa ilahang kinabuhi, maguba ug mabungkag sa gahom nga gihatag diha kang Kristo Jesus. I pray, O Lord,
that you sustain us with your love, the passion to continue what you have done and what you have given in our lives. Ang passion nga muhigugma sa imong katawhan, sa imong mga kaanakan ug diha pod kanimo. A passion nga mga laga diha kanimo. Passion nga palanggaon pod amo ang tibuok pamilya. A passion, Lord God, nga muhurot ka namo diha sa imong gugma. Salamat sa imong kalinaw, sa imong peace, Lord God, that transcends all understanding. I pray, O Lord, nga ang tanan kabalaka sa imong mga katawhan, this morning imong tangtangon pinaagi sa imong kalinaw. Nga ang disiplina, ang kaalam, maanaa kanila, nga dili sila mahadlok, kay ikaw, Ginoo, ang naghatag kanila anang tanan. Salamat, Ginoo, mahimaya ka, mapasidunggan. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Tinuod yun na mga igsoon that in the kingdom we operate not in blood and flesh but by the power of the Spirit. Amen. Hallelujah. Dalaygon ikaw, O Diyos. And sa tuang tithes and offering, before we pray, I want you to hold your tithes and your offering. Ibayaw na to dala sa Ginoo as we pray. Amen. Hallelujah. Lord God, dalaygon ikaw, O Diyos, sa walay katapusan. Ginoo, ikaw ang Diyos, Lord God, na tuburan, Ginoo, sa tanan namong mga resources, Lord God. May it be financial, Lord God, physical, Lord God, ug labaw sa tanan nga spiritual namo, Ginoo. Lord, dalaygon ikaw, O Diyos, because at this moment, Lord God, we have in our hands, Ginoo, ang tent, Lord God, our offerings, Ginoo, and Lord God, ang amuang sacrificial, Lord God, dira kanimo, O Diyos. Lord, i-bless imong mga katawhan, Ginoo, ang ilang mga panudlanan, imong pagapunon, Lord God. Lord, ang imong mga katawhan, nag-desire, Ginoo, og opportunities, og ubra, Ginoo. Lord, ikaw ang Diyos, Ginoo, na mag-aabre sa pertahan sa ilang opportunities, oh God. And Lord God, I pray, Ginoo, na katong mga katawhan nimo, Lord God, na may mga negosyo, Lord God. Lord, ikaw magapalambo ni Lord God. Ikaw magadala, Lord God, og mga customers, Lord God, sa ilahang mga tindahan, Ginoo. Ikaw maghatag og supply, Ginoo, sa tanan ng panginahanglan, O Dios. And Lord God, I pray, Ginoo, nang imo mga tawhan, Lord God, magapuyo og Ginoo ug magakalipay dira sa kadagayan nagikan kanimo, O Dios. Dalaygon ikaw, O Dios, sa walay katapusan, ginabalik na ko tanang himay ug dungo kanimo lamang in Jesus name. Amen and amen. Sunset. Magmatinod anon sa paghata sa ikanang pulog mga halad buhaton ta kini hatag aron paghatagan sikreto kini sa panalangin og maabli ang tambuanan sa langit ikabubuang madagayang panalangin buhaton ta kini 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 uban sa kalipan.
Okay, good morning sa tanan, no? Ang pulong ganina, no? For God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and self-control. No? When emotions try to overwhelm us, we have to remember, no? God has already given us power and self-control. So we are not controlled by fear, anger, or worry, because His Spirit gives us the strength to stand firm, the wisdom to make the right choices, and the grace to respond with love. So when everything around us nga murag lisod o gamo, we can remain steady because God's power is within us. So glory to God sa iyang pulong today. So announcement from the men's department. Naamoy fellowship, diri ang yung venue at 3 p.m. at Tito Cesar's residence at the back. Then announcement also from the women's department. Naputay Women's Home Fellowship today. Ang mo-host si Pastora Mary Ann Iscalikas. Sa inyo lang residence, sa ilang residence. Please, dili lang ta malate kung pwede mo abot ta at exactly 3 p.m. mo start na jud ta. And also for the coming Christmas party sa women's department, assure na atong venue sa Epstemco rooftop on December 6. Dili na to pwede ma-rebook kay nakadaw na ta. So, salamat sa ginawa na kay dool ra ta. So, I encourage everyone nga mo join ta. I will post sa group chat letter sa pre-registration nato tanan kay ang deadline sa pagpalista sa katapusan sa October. Pila tong bayaran only pagkaon ra. Food registration is 150 pesos only. Ang caterer si Sis Rona Kumpanya. So, ato ang suksokon, wear something red. O katong naamoy mga t-shirt nga red nga sa WM, atong suksokon. Atong pants di ay kay white or palda white. Pero kumuha na mo pastora, what should me white? Di lang ko mo join. Ayog i-compromise sa white. Pero gisuggest nga white lang if naa. Pero if kana lang makapugong nimo ang white, isuksok na lag black. Pero we encourage white kung naa. Pero kung maunay makapugong nga dili mo moadto kay tungod sa white, pag black na lang. Okay? Wear something red para magterno tatanan. And also December 6 ita malimot alas 9 gyapon. Walay registration pagkaon ra ang bayran. Deadline sa October katapusan. Okay? So, some other announcement, wala sa youth. Okay na tanan. Okay to. And then, happy birthday sa nang nag-birthday. And also sa update sa tong IKP, still, wala pa na post. Kay the treasurer decided nga mubayad sa ta this month. Then, atuwa nang ma-post dahil para usa na lang ang pag-minus. So, wala na. Face padayon. Every Monday to Friday, life group every Wednesday, and midweek service every Thursday, prayer and fasting every Friday. So, wala na yung announcement. To God be all the glory. Kung yatag ang the rest tayo ni Ko ang ginahangyo ang tanan sa pagpanindog. Ito ang kantahon, ito ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name, amen, amen.